Ang jeepney ay tinuturing na simbolo ng kulturang Pilipino at isang mahalagang bahagi ng transportasyon sa bansa. Nag-ugat ang kasaysayan nito matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig kung saan ginamit ng mga Pilipino ang naiwang military jeeps ng mga Amerikano bilang pangunahing sasakyan. Inakop ito upang magkasya ang mas maraming pasahero, dinagdagan ng makulay na disenyo at kalaunan ay naging pangunahing anyo ng pampublikong transportasyon sa lungsod at probinsya. Magandang araw, Kapsuhenyo! Nandito tayo ngayon upang hingin ang mga opinyon ng mga estudyante patungkol sa jeepney phase out. Tara na! Sang-ayon o hindi po ba kayo sang-ayon kung sakaling ipapatupad po ang jeepney phase out? For me lang, both po ako, sang-ayon or hindi sang-ayon. Kasi kung sa tutusin, sa tradition natin sa mga Pilipino, we used to use a jeepney para pupunta kahit saan. Pero kapag nagtackle tayo in a modern world, syempre gusto ko din i-phase out kasi mas mapadali yung kung saan tayo pupunta, either kapag pupunta tayo ng school or any workplace, mas maigi gamitin yung mga modern jeepneys. Thank you po. Sang-ayon or hindi po ba kayo sang-ayon sa pagpapatupad kung sakaling papatupad po ang jeepney phase out? Actually, for me, hindi ako sang-ayon. Kasi, according sa mga napapansin ko kasi, nung ipinasok nyo itong tawag dito, Chinese proposed vehicle para sa replacement dito sa mga jeepney phase out, which is yung cultural jeepney natin. Maraming pamilya ang dumanas ng oppression because marami din naman tayo mga drivers na hindi na nakakapag-drive or nakakapagpasada. So malaking kawalan yun para sa ating mga sambayan ng Pilipino. And kasama pa doon, yung tinatawag natin ng mga Chinese proposed vehicle na for replacement para sa mga jeepney na ita-phase out. Hindi talaga ako sasangayon sa part niyan kasi bakit pa natin kailangan pilitin yung mga produkto or yung mga pinapropose ng ibang bansa. Tapos ang kapalit lang tatalikuran natin sa sarili natin nakasanayan or yung sarili natin propose na mga trabaho kagaya niyan, jeepney driver, tapos yung which is the Sarao Motors na i-introduce sa Pilipinas, which is yung jeepney, Filipino version. Hindi natin dapat talikuran yung mga nasanayan na parte ng kultura ng Pilipino. Salamat po. Nahihirapan po ba kayo maghanap ng alternatibong sasakyan kung sakali pong matuloy ang jeepney phase out? Kung noon po, baka mahirapan kasi hindi naman po pwede naming magamit yung sasakyan sa bahay kasi po marunong lang mag-drive yung tatay ko. Pero ngayon po kasi hindi na gaano kasi hindi na po ako nagko-commute at may sarili na po akong dalang motor. Tapos yun po, siguro hindi na masyado kasi hindi naman na need mag-commute everyday. Salamat po. Sang-ayon o hindi po ba kayo sang-ayon kung sakali po ipapatupad po ang jeepney phase out? Hindi ako sang-ayon kasi parte na to ng kultura ng Pilipinas. At lalong-lalo na yung tita ko is jeepney driver. And marami na rin mga dumaras sa pamilya na umaasa sa mga jeepney driver. And one thing is sila yung pinakamaraming type ng sasakyan na nabubuhay dito ngayon sa Pilipinas. And kung tatanggalin natin yun, paano na lang yung magiging kultura natin? At the same time, paano yung mga pang-araw-araw natin? Salamat po. Sang-ayon o hindi po ba kayo sang-ayon sa kung sakali pong ipapatupad ang jeepney phase out? Hindi ako sang-ayon dahil marami sa atin ang mawawalan ng transportation dito sa ating lugar kasi isa na rin sa jeepney ang nakasanayan na natin na gamitin kung saan tayo gustong pumunta or kasama na rin siya sa mga historic natin. Thank you po. Ngayong araw ay makakasama natin ang isang jeepney driver na si Kuya Valentino upang magbahagi ng kanyang mga karanasan patungkol sa jeepney phase out. Kaya tara, samahan niyo ako. Kuya, ano pong buong pangalan niyo? Valentino Gabatino. Po? Valentino Gabatino. Ayun ang pangalan ni Kuya. Ilang taon na po kayo?
35. 35 years old si Kuya. Kuya, ano po, simula anong year po kayo naging jeepney driver? 2022. 2022, so magti 3 years na po kayong jeepney driver. Kuya, nung nalaman niyo po na magkakaroon ng jeepney phase out, ano pong pumasok sa isip niyo ng mga panahon na yun? Wala naman. Basta kung anong gusto ng gobyerno, sasabay na lang kami dahil wala pa naman kami magagawa kung yun ang rules ng gobyerno ng kanik. Dahil pagka talagang gusto nila phase out, pagka kami po ilagay sila ng checkpoint, wala po kami magagawa, hindi po kami makakabiyahe pagka talagang i-phase out nila ang mga jeep. Kuya, di ba po yung mga jeepney driver po, nagkakaroon po ng mga rallies, sumasama po kayo doon? Yung mga hindi po sila bumabiyahe dahil po dun sa jeepney phase out? Dahil hindi po kami makasama, dahil kami po itong jeep po na mga ginagamit ko, nakasama po ito sa co-op, naka-modernize, nakabilang na po sa ipipisaw sa i-modernize. So Kuya Valentino, kung sakali pong matuloy yung jeepney phase out, tapos nalabas na po nila yung modern jeep, sa tingin nyo po tutuloy pa rin po kayo sa pagiging driver pero sa modern jeep na po? Baka hindi na ako tutuloy sa pag-modern jeep na ang gagamitin dahil gagawin na kami tauhan ng gobyerno eh. Kung sakali po, maghahanap na lang po kayo ng alternatibong trabaho, hindi na po kayo tutuloy? Maghahanap na alternatibong trabaho, hindi na ako mag-jeep eh. Ano pong masasabi nyo sa modern jeep na ipinapatupad ng gobyerno po? Dahil ang pinapatupad ng napakahirap sa aming mga jeepney driver. Dahil kami magiging isang arawang driver. Hindi katulad ng ganito kami malaya na kung anong oras gusto namin umuwi, gumrahe, magagawa namin. Kung kami naka-modern jeep na, hindi na kami makakauwi dahil kami hawak na ng gobyerno ng may modern jeep ang aming oras. So sa modern jeep po, parang magkakaroon na lang po kayo ng sahod, hindi na po freely hawak niyo yung pera nyo, parang arawan po, daily po ang pasahod sa inyo, nakafix na po yung perang makukuha nyo galing sa gobyerno? O ipipix na yun dahil kung ibibigay sa amin ng boarding jeep na 800 a day, yun na lang po ang magiging kita namin sa loob ng maghapon. Kuya, sa ngayon po ba na hawak nyo yung oras nyo na hindi po nakafix yung perang hinahawakan nyo sa araw-araw na pagdadrive? Nasa magkano po ba yung kinikita nyo kung hindi po nyo mamasamain? Malaki din, mayroon pagsalita dahil baka yung iba nagsasabi ng di totoo, yung iba nagsasabi ng totoo. Malaki din ang kinikita namin dito pagdadrive kaysa hawakan ng gobyerno ng aming oras pagdadrive. Kaya mas pipiliin nyo na lang po talagang magtrabaho ng arawan po kaysa magpahawak po sa gobyerno. Kuya, yung jeep po ba na to, sarili nyo na po to? Bali ito, sarili ko ito eh. Kaya kung tutusin, ayaw ko magka-phase out. Dahil pag pipinis out itong jeep namin, kami, mga jeep, may mga may-aris, may mga sariling jeep, mawawalan kami ng karapatan sa isang unit. Talagang nakakalungkot po kung sakaling matuloy po yung pagpapatupad ng jeepney phase out at palitan ng modern jeep. Tapos ganun po pala ang mangyayari sa mga jeepney drivers natin na magiging arawan po yung pasahod sa inyo. Hindi nyo po mahahawakan yung sarili nyong pera na pinaghirapan, kuya, no? Bali hindi na po namin mahawakan dahil ang mangyayari po niyan, para na po sa train, may card na po, bibigyan po ng card ang mga pasahero na iswasay na lang po ang mga card nila. Doon na po sila mga automatic na, doon na po sila mababawasan ng bayad nila. Pero po kuya, di ba may mga modern jeep na po na inilabas sa Maynila? Mayroon na po, yun nga lang, hindi ko po masabi kung anong rules po ang pinatutupad ng kanilang pamunuan sa ganun. Dahil dito sa amin, ang parang gusto patupad ng pamunuan namin, isusurrender ang aming jeep, tapos bibigyan kami ng modernize. For life na kami magdadrive, pero hindi magiging amin ang modernized na jeep na ibinigay ng gobyerno sa kooperatiba mapapapunta. Kumbaga kuya, magiging ano na lang po talaga kayo, magiging employee po kahit wala pong taon na ibinigay sa inyo kung hanggang ilang taon lang po kayo magtatrabaho sa kanila tapos magiging sa inyo na po. Talagang employee na po kayo?
Talagang employee na kami, for life na kaming sweldo, bayaran ng gobyerno, sweldo ang pagdadrive ng modernized jeep. Maraming salamat po. Malaki ang papel ng jeepney sa ekonomiya at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kasalukuyang maharap ito sa hamon ng modernisasyon at pagbabago ng sistema ng transportasyon ng bansa. Sa hirap ng buhay at mahal ng bilihin at bayarin, maraming mamamayan ang hindi kayang bumili ng sariling sasakyan. Mas pinipili pa nilang makipagsapalaran sa pagkukommute at init ng panahon makatipid lang. Hey peeps! So, ngayong araw, pag-uusapan natin ang Jeepney Face Out. Ayan! Go! Okay, ano bang take nyo? Ano bang masasabi nyo? Sang-ayon ba kayo or hindi sang-ayon? Kasi, di ba ang tagal ng ang tagal Sobrang tagal na, na bakla. talagang nilunsad ng Di ba gobyerno. 27 ata? Sa 2017 siya nag-start. Oo. Up until now, no? 8 years. 8 years na. Hanggang Hanggang processing Oo. Kasi 'di ba na-adjust yung palugit ng mga jeepney drivers natin kasi Ayun. Tapos, di ba, so yung mga iba, sinasabi din ng mga estudyante na ang hirap nga daw talaga sumakay. Lalo na syempre nung strike ng jeepney. Kayo, chikahin nyo about doon? Ako personally, nagdi-disagree naman ako, pero hindi kasi ako laging sumasakay sa jeep. Sa Kasi bagay, may mga tao kasi talaga na hindi daily basis yung jeep. Sobrang layo ko kasi, kaya nag-aangkas na lang ako, pero pricey pa din talaga kasi sa tricycle nga 100 na isang tao pa lang eh. Paano pa kaya pag place out yung tricycle? Tapos 2 tricycle yun, tapos 200 na siya. Pag nag-jeep, pag nag-jeep naman ako, 25 lang hanggang school na. Oh? Yes. Eh di, gusto mo talagang piniprincess Pero treatment kasi ka, walang jeep mahirap. sa amin. Ano siya? May 25, tas hanggang Binyan. talaga. Binyan lang dyan. Pero pag nakaangkas ka, Siguro 150 simula sa amin hanggang school. Di ba? Pero Talagang, pag jeep 25 lang. Hindi, talagang ang laking tulong ng jeep sa ating commuters nagtatrabaho. pero bilang Estudyante. commuters, lalo na ikaw. Parang katulad lang din yung kay ate. Pero sa akin is yung 2 weeks nun is may quiz tayo. Then strike din siya. So parang no choice ako noon. Kasi dyan sa may Napocor. So no choice. Nag-tricycle ako. So 100 siningil sa akin. 100. As in, hindi ko na tinawaran si kuya kasi baka hindi niya ako ibaba dito. Tapos yung pauwi naman, ganun, ginabi na rin kasi wala rin talaga. So, Hirap talaga. sobra. Pero alam mo talaga, yung mga naman kasi, yung mga bumabiyahe, maswerte pa rin pag strike, wala naman silang choice kundi bumiyahe kasi alam mo yun yung araw-araw nilang pangkabuhayan Paano pag hindi sila bumiyahe? Siyempre, sa araw-araw na yun, paano nila mapaprovide yung mga pangangailangan ng pamilya nila? Kasi since, di ba, dito sa Pilipinas, jeep talaga ang pinaka... Hari nga ng daan yan. Oo. Hindi ako Since, di ba, ayun lang din yung income na, tawag doon? Pinagkukuha na ng mga driver. Di ba, syempre, since ayun yung mas nagagamit natin, mas gusto nila kasi mas dun sila nagkakaroon ng income kasi nga, madaming commuters. Hindi, tsaka punuan siya, hindi siya basta-basta alis na lang. Pati naman, pareho naman tayo nagbe-benefit Yung commuters at Tsaka saka yung jeepney drivers. Talagang ang laki ng benefit ng mga jeep. Kasi ako, di ba, nakapag-interview ako ng jeepney driver. Si Kuya Valentino. Ayun. Pero Yan. Ayan si Kuya. babayad na kami, Kuya. Dito, babababayin na kami, guys. Sige na, go. Sasama tayo kay Kuya. Go, sama na. Sang-ayon ka po ba sa jeepney face out? Wala na, hindi na kami mag-face out. Consolidated na kami. Wow! Totoo, Kuya? Uy, hindi na daw sila mag-jeepney face out. Yes. Hindi na? Kuya, hindi na? Kuya, bakit, Kuya? Iba't iba man ang sagot ng bawat isa, masasabi nating iisa lang ang nais nila. Nais na mas mapadali ang pagko-commute at makatipid sa pamasahe. Sa hirap ng buhay, pipiliin mo pa bang makisimpatya sa gobyernong hindi sigurado
kung ang bawat isa ay makikinabang sa pulisiyang kanilang inilabas? Sa kabila ng mga hamon na dala ng modernisasyon, ang jeepney ay nananatiling simbolo ng pagiging matatag, malikhain at maabilidad ng mga Pilipino. Ngunit sa gitna ng usapin ng phase-out at pagbabago, mahalagang mapakinggan ang boses ng bawat apektado. Mula sa mga pasahero hanggang sa mga driver at barker na umaasa sa industriyang ito para sa kanilang kabuhayan. Sa huli, ang tunay na progreso ay hindi lamang nasusukat sa makabagong teknolohiya o sistemang bago. Ito ay nakasalalay sa pagkakaroon ng balanseng solusyon, isang sistemang makatarungan, inklusibo at tumutugon sa mga pangangailangan ng lahat. Sama-sama nating itaguyod ang pagbabago nang hindi nag-iiwan ng kahit na sino man sa laylayan.